Si kapatid Abner po ba'y dating ministro nga? Meron pa nga siyang award eh. 23 taon. Oo, pinakamabunga pa nga siya dun sa Mindanao. Credentials. Cotabato po. Pinakamabunga siya ron eh. May award siya ni Manalo galing sa Central, di ba? Ano pong dahilan ng pagkaalis niyo sa Iglesia ni Cristo? Mabuti, kwento mo kapatid na Abner. Pero, ipinagpapauna ko sa'yo, yung sinasabi nila ngayon na yan daw tiwalag, hindi totoo yun. Ang totoo nga, nung August yata yun, nakakuha pa siya ng transfer eh. Mula sa Mindanao, nagpapatransfer siya rito sa Central sa Quezon City. Akala nila Central sa Quezon City siya magta-transfer. Hindi nila alam, magta-transfer siya sa Central sa Apalit. Sige, kapatid na Abner. Ang aking inaamin na dahilan kung bakit ako lumayas dyan, sapagkat ako'y binutasan po lang 1999 pa. Nung ako ay nakinig sa Aral Brad Ellis sa DCRH. Narinig siya nung iskan na nakikinig siya sa radyo. Tanong kayo, itanong nyo sa ministro, sa Libak Sultan Kudarat. Nangyari yan. Pagkatapos, ikalawa, nung ako'y nakita ng scan sa Pikit, Pikit, Cotabato Province, na ako'y nanood sa programa ni Brad Ellis sa RP9. Nakita rin ako ng scan. Naisumbong din ako. Pagkatapos, yung ukol po sa comics, April 26 po yun, na hindi ako kumuha ng kopya sapagkat walang masasabi nating writer at walang publisher ang ganong comics, hindi ako kumuha. Ang tanging dahilan kung bakit ako ay sinilipan, doon po sa resibo na pagsamba ng kabataan. Ayan. Ngayon, doon na ba, mayroon bang due process na ginawa? Mayroon bang taga-sentral na pumunta sa lokal upang magsiyasat? Wala. Ayan. Ang sabi, maghintay na lang ako sa pasya sa pagkakamali ukol sa resibo na hindi naman ako ang may gawa, kundi ang ingatyaman. Pagdating ng pasya, ang pasya, hindi written, verbal. Kaya hindi na ako naghintay sapagkat alam ko, 1 linggo na wala na akong tinanggap. At sa totoo, kahit wala pa ako natanggal o hindi pa ako inilisan daw ng tungkulin, automatically ang 1 linggo ay hindi na ibinigay sa akin 4,500 plus yung kapatid. Ayan. Pati yung hospitalization ng anak ko na 2,800 hindi ibinigay. Ano ang sagot ng tagapangasiwa? Hindi namin ibigay, Brad. Floating ka kasi. Tama ba yun? Pinagservisyuhan ko. Kaya nung sabi ko sa asawa ko, magbalot na. Hindi ko nahintayin yung pasya. Walang tawag na magkaroon ng investigasyon. Kaya nang kami ay on the way na sa Davao City, na yon ang lugar namin na masasabing doon ako lumaki, doon ako nag-aral ng elementary hanggang high school. Doon, pauwi kami. Nandiyan ang asawa ko. Ayan, natanggap ko ang tawag sa cellphone. Sorry, Brad Abner, suspindido ka. Sabi ko, bakit sabihin mo pa ngayon? Kahit pa sabihin mo ngayon ako'y suspindido, lumayas nga ako dyan. Lumayas ako, huwag nyo na akong disturbuhin. Pero kung ano man ang sinasabi ni Manalo sa'yo, bahala siya. Patunayan lang niya. Ang akin lang tanging, ang tanging masasabi, kung may maipakita siya na kaso ko, liban sa resibo, na may pinirmahan ako, na kaso ko, okay, ihayag niya. Sapagkat baka may sinasabi sa'yo na iba sa aking pinahayag, bahala kayo. Basta yun ay tatayuan ko, kapatid. Yung sinasabi ni kapatid na Abner, na resibo nung abulo yan nung kabataan, ang nagkamali yung sekretaryo, yung nagsulat, kapatid na Abner. Ang halagang involved, magkano? 68 pesos po. 68 pesos eh. Hindi naman niya kinuha, nagkamali lang ng pirma eh. Kinundina na siya. Alam niyo kung ba't siya kinundina? Kasi nga, nakita siya nung iskan na nanonood sa programa ko. Yung pala mortal sin kay Manalong manood sa programa ni Soriano. Yung po sa sinabi niyo, Brad Abner, hindi po kayo umalis sa Iglesia ni Cristo, kundi, ibig ko sabihin, hindi po kayo natanggal, suspindido po kayo. At kung hindi po siguro, marahil hindi ibinigay yung 4,500 na tulong niyo ng 1 linggo, maaaring wala pa kayo dito. Sa 4,500 wala ako rito. Tanungin mo si Badele kung nagbigay ba ng piso sa akin. Naunawaan ko ang doktrina rito. Nakita ko ang mali-mali. Hindi ko matanggap na si Felix Manalo Angel. Hindi ko matanggap
sa pamamagitan ng pananahi ng damit para makakain kami. Kinuha ni Manalo ang 4 kong anak. Tama ba yun? Kinuha ang 4 kong mga anak. Binigay ang lahat ng karangyaan doon. Ang sabi ko, kahit hindi kami magkita ng 4 kong mga anak, manatili ako sa sabang ito hanggang sa katapusan ng buhay ko. Tandaan mo yan. Ali, yun po ay personal na ano, kaya hindi ko na ho masasagot pa yun. Hindi, ako may alam ako, kapatid, hindi dapat paghinalaan na kaya siya umalit dahil hindi binigay yung 4,000 niya. Ang paniwala ni kapatid na Abner, pag hindi ibinigay sa iyo yon, hindi ka na kinikilalang kasama. Kaya naman siya nagkaganon na parang ano na rin siya, gusto niya na rin let go, parang ganon. Kasi nga nakapakinig na siya dun sa aral na sinasabi ko sa radyo at saka sa telebisyon. Contributing factors yon. Huwag nating pintahan ng masama si kapatid na Abner na para bang dahil sa pera, kaya siya pumunta rito. Nabotismohan nga siya, hindi pa kami nagkikita. Ni 5 nga, hindi ko man siya nabibigyan, nabotismohan na siya rito Ibig sabihin, hindi prompted by the love of money. Bakit hindi tayo po pwedeng gumanti? Sumpa ka, huwag ka ikang gaganti ng pagsumpa. Pagpapalain mo pa, sabi ni Pedro. Para bang lalabas, pwede kang api-apihin no? Pagka sinusunod ko yung aral ni Kristo, umapayag ako na tiisin ko yung kalikuan, tiisin ko yung madaya ako, hindi ako tanga nun. Wise ako nun sa pakikipaglaban dahil nakikipaglaban ako para sa kaluluwa. Kasi ang ipanlalaban mo, karunungan ng Diyos ang karunungan ng Diyos, mapagpahinuhod, madaling panaingan. Kasi hindi dahil pumayag akong agrabyaduhin mo, tanga ako. Hindi. Kasi yun ang kahilingan ng laban. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Maging mapagpahinuhod ka, maging maawain ka. Ang masama, humihiram, hindi nagsasauli. Ang matwid, nahahabag, nagbibigay. Kung nagbigay ako uli, kahit hindi ka nagsasauli, tanga ba ako? Kaya alam nyo, mga kapatid, pag halimbawa, medyo agrabyado tayo, nahihirapan tuloy tayo kung minsan, huwag kayo malulungkot. Panalo ka nun Panalo ka nun. Naagrabyado ka. Iniis mo yung kalikuan. Naagrabyado ka, dinaya ka. Huwag ka malulungkot. Utos yun Ba't hindi nyo bagkustisin ang kalikuan? Ba't hindi kayo bagkus padaya? Di padaya ka. Doon ka matalino. Pag nagpapadaya ka, tinitiis mo ang kalikuan, alang-alang sa laban ng kaluluwa. Kaya kayo, pag ang sinampalatayanan nyo galing sa Amerika, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Tandaan nyo. O gusto nyo, tawagin nyo lahat ng pastor na Amerikano, patutunayan ko, lahat ng relihiyon sa Amerika nag-umpisa mali. Lahat ng relihiyon dinala sa Pilipinas, ang umpisay sa Amerika, mali. Seventh-day Adventist, mali. Yung Mormons, mali. Di ba? Bakit? Kasi di magalit kayo sa akin kung gusto ng mga born again na pastor. Ngayon, yung mga miyembro, kayo magagalit agad. Pakinggan nyo muna. Nasa Biblia ang katotohanan manggagaling sa Jerusalem, hindi sa Amerika, at lalong hindi sa Roma. Hindi manggagaling sa Roma, sa Jerusalem. Yun ang direksyon magbuhat sa Jerusalem. Yun ang sinabi ng Biblia.